Ay magandang gabi po. Pag-usapan natin muna yung ebidensya laban kay Bong Revilla na sinasabi po ni Remulla na binayaran daw ang mga Sandigan Bayan Justice na pumirma para palayain si Bong Revilla payagan makapagpiyansa ng 1,000,000. Ang sukatan po ay mahina ba ang ebidensya laban kay Bong Revilla para payagan siya magpiyansa? Yun lamang po ang tanong. Napakasimpleng tanong, maraming away pa. Mamaya paliwanagan natin pero magpatugtog muna tayo ng ating channel music. Ito muna pa, ang ating music ay para sa ating channel. Ito po ay nagsasalamin kung sino talaga ang vlogger na ito. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Percy Cruda, magandang gabi. Not billable ang case dating Senator Bong Revilla o not billable po kinasalaman sa kanya. Kay Dario Arellano, magandang gabi rin po. At dito po natin ipakita yung kabubuhan ng ombudsman. Hindi ko alam kung bakit naging ombudsman ito. Sa mandarambong walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang Dario Arellano, magandang gabi. siya ang unang humaharap. Merjan Distrisa, magandang gabi. Tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nakatayo, hanggang dulo ang paninindigan.
Always waiting for my vlog ha. Salamat Mamango. Yan. So kaya ipaputugin po natin yung ating isa pang advocacy because naniniwala ako ay siya na magiging presidente sa 2028 at ipakulong niya si BBM, Sandro at lahat na. Hindi kagaya sa ngayon, wala nang magpapakulong. Makalaya pa lahat ng mga pugante sa pera. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubus. Uy, nawala eh. Ako pang gumawa ng kanta na yun. Ulitin natin. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Salamat, Mango. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yan. Simple lang tayo. Laging hinahack. So, ngayon pag-usapan natin ay simple lang tanong. Nagalit si Remulla. Inaakusahan pa niya yung mga justice sa Sandigan Bayan. 2 sa 3 justice na pumirma na pumayag palayain si Bong Revilla. Inaakusahan niya ng kabayaran. Tama ba yun? Ibig mo ba sabihin ang justice sa Sandigan Bayan ay may kakayahan, may tapang na loob para kontrahin ang ombudsman? Yan, tanong na yan, sa tingin ko naman ay hindi rin masasagot ng nag-aakusa kasi wala rin siyang ebidensya. Ito ang reputasyon sa akin ni Boying Remulla, panay kwento, walang kwenta. So, una, sabi niya, naalala natin, di pa mawala sa isipan ko, sa December 15, may makukulong na. Lumampas December 15, walang nakulong, kahit isa. Wala nga kaso na umpisan eh. So, lumampas na January, saka nakabuo ng kaso laban kay Bong Revilla. So, of all people, si Bong Revilla ang pinangunahan. Tapos kasama yung mga staff ng mga engineers sa First District ng Bulacan Engineering District. Pag tiningnan mo ang mga inakusahan sa First District ng Engineering District ng Bulacan ay lahat sila, kulang na lang mga tauhan, pati tauhan, kasuhan. Kasama sila lahat from top to bottom. Ngayon, ang akusasyon dito sa mga district engineers ay may mga pondo para sa proyekto sa Pandi, Bulacan na nanalo na kontraktor ko na doon ay si Sims Construction. Ang may-ari ng Sims Construction ay si Sally N. Santos. Tapos, lumabas po sa testimonya nila sa Sandigan Bayan na pinapagamit lamang ni Sally Santos ang kanyang kumpanya. At naghingi lang siya na 3% ng royalty. Ano ibig sabihin nun? May kontrata, 92.8 million ang pinag-usapan natin. So, ang 3% yan, sabi mo para madali ang computation, sabihin natin 100 million ang kontrata. Sa 3%, ibibigay kay Sally Santos ng 3 million. Ang 97 million, ibubulsa ng buong engineering district. So, lumabas po, klaro po na sila na mga engineers ang gumawa ng proyekto na hindi man lang nakikita. So, yan ang siguro, mahal siguro yun kasi invisible project eh. Pagkatapos, ang nangyari, kung baga kang titingnan mo, sino ba talaga gumawa ng krimen na magawa ang sistema na kung saan kunwari may palabasin na may proyektong ginawa. Eh di siyempre mga engineers. Tinatanong na lang sino ang mga kakutsaba nila. Alam mo, sila po na mga engineers ay mababang rangko lamang po. May boss sila. Sinong boss nila? Ang boss nila po ay ang district engineer deputy, hindi si Henry Alcantara. So ang deputy dyan ay si
Bryce Eric Hernandez, ang boss niya si Henry Alcantara. Ang boss naman ni Henry Alcantara, yun yung sa Regional DPWH. Pinakaboss pa nila si Roberto Bernardo at pagkatapos si Manuel Bunuan. Ang ibig mo ba sabihin, yung mga lahat ng engineer doon, kaya nila, may lakas ba sila na loob na palabasin na natapos ang kontrata pero sa katotohanan ay hindi nagawa? So, sigurado po ako na may tao sa likod niyan. So, sino ba nakakaalam? Yun ang mga tao nakakatatayo sa likod. Ang nakakaalam po na may proyekto number 1 ay yung district engineer mismo ng Hepe, yung regional director ng DPWH, yung Hepe ng DPWH si Manuel Bunuan, at kasama din yung namatay o nagpakamatay, hindi natin alam, si Yusek Catalina Cabral. Pero naniwala po ako hanggang ngayon na si Catalina Cabral po ay buhay. Sa ngayon ay ngumingisi na itakbo niya na yung pera na kuha niya. So, ibig sabihin, ang tanong, saan ba dito pumapil si Revilla para sabihin natin na kasama siya sa kaso? Titingnan na lang, hindi natin masagot ng diretsahan niya, kundi titingnan natin ang mga ebidensya na naibalita. Ano bang ebidensya laban kay Bong Revilla? Ito po. Number 1 na evidence laban kay Bong Revilla, napatunayan ko, ako naniniwala, ako na totoo yun, na nag-deliver si Roberto Bernardo na USIC ng DPWH, una ay 250 million kay Revilla. Ang paraan ng pagde-deliver ayon po sa testimonya sa Sandigan Bayan ay inutusan ni Roberto Bernardo ang kanyang driver na ang pangalan ay Nino. Hinatid yung pera na 250 million doon sa ilalim sa underground parking ng Diamond Hotel. Hindi ko alam bakit paborito na Diamond Hotel. So pagkatapos doon, kinuha naman ng mga tauhan ni Bong Revilla, 3 tauhan niyang kumuha. In other words, kung paniwalaan mo yung kwento, may naghatid na pera 250 million, pangalan ninyo, at sa pag-aamin naman ni Roberto Bernardo, alam niya na pera ang dala. So, ibig sabihin, sino ngayon, anong nakikita natin na pwede natin tanggapin na totoo? Yung paghatid ng pera na inamin naman ni Roberto Bernardo, at yun ay, yung may 3 siyang tauhan, may tauhan siya na si Nino ang naghatid. Hindi lang natin alam din kung alam ni Nino yung maleta na hindi actually maleta, nilagyan kahon, 250 million. So, pagdating sa Diamond Hotel, kinuha nung tatlong lalaki na nagpakilala mga tauhan ni Bong Revilla. So, kung tingnan natin yan, pwede ba natin sabihin na si Bong Revilla ang kumuha? Pwede natin sabihin, pero may duda pa. Inutusan ba talaga niya yung 3? Yan mga tanong. Sabihin natin totoo. Okay, so wala pa tayong kontra na ebidensya eh. Ang kontra na ebidensya dapat magaling kay Bong Revilla. Sabihin niya mga tauhan na hindi ko kilala yan. Kaya nga lang, labanan na ng ebidensya yan kung talagang totoo na tauhan yan o hindi. Okay. At sa sa diskarte ng mga abogado ng ebidensya, maniwala naman kami na, siyempre, pera yun. Gusto mo, hindi mo wala yung pera. Ganon din si Roberto Bernardo. Pera yun. Hindi pwede na iwala ang pera. Pero kung tanongin mo, ito na ngayon, maglalaban-laban ngayon dyan. Sa ngayon, dahil hindi wala pang turn ni Bong Revilla na magpresenta ng kanyang ebidensya, dahil yung pinag-usapan lamang kung malakas pang ebidensya ninyo o hindi, laban kay Bong Revilla, kung mahina, makapagpensa si Bong. Okay, kasunod dyan, March 2025. Yung unang delivery nangyari in December 2024. Itong pangalawang delivery, 125 million, mismo si Roberto Bernardo ang nag-deliver. Dineliver niya ito ng panahon na may project na may nangyari. May mga ganap doon na si Congresswoman Lani Mercado na may pasimuno sa mga programa. Doon pumunta rin si Bernardo. At doon ay pinababa niyang kahon na may dala at saka binilang ko na doon at nagbilang na lang doon kay sa harap ni Bong Revilla. So, doon ang pagbilang ng pera kung tama o hindi. So, iyan ang mga ebidensya. Ako, sa ngayon, maniniwala ako, tama yon, totoo na may dineliver na 375 million in all
kay Bong Revilla. So, ngayon, ano ang papel niyan sa kaso? Ano bang kinaso ng ombudsman laban kay Bong Revilla? Ang kinaso po ng ombudsman laban kay Bong Revilla ay dito mo makikita yung kabubuhan ng ombudsman na kahit yung grade 1 na lawyer hindi gagawin. Ano yun? Kinasuhan niya si Revilla ng kasong malversation. Ano po yung kasong malversation? Yan po yung pagnanakaw ng pera basta yung pera ay pag-aari ng gobyerno. Malversation. Pero kung ang pera ay hindi pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng tao na pribadong tao, pwede mong ipasok na theft kung walang gamit na pamwersa o kung hindi alam ng tao na kinuha ang pera niya. Yan ang theft. Okay? So ngayon, ano naman ang isang uri ng pagnanakaw ng pera ng tao na pribadong tao? Yun ang tinatawag naming robbery. Tinutukan mo siya ng baril. O ibigay mo sa akin ang pera mo, kundi mamamatay ka. Isang uri din yun ng grave threat. So anyway, kinuha ng pera, iyan din isang pamamaraan paano kunin mo ang pera ng pribadong tao. May pangatlong uri pa po. Yung pangatlong uri ay lulukuhin mong tao para makuha mo kanyang pera. Yan po ang mga tatlong uri ng pagkukuha ng pera ng iba. Pero pagkukuha ng pera ng pamahalaan po, ang tawag dyan malversation. So in other words, ito na ngayon tayo. Nung pagtakbo ng paglilitis para sa piyansa, lumabas po sa bibig ng lahat ni Bernardo na yung pera na binigay ng 375 million ay nanggaling po sa mga private contractors. Mga contractor na sobrang tiwala na makukuha ng proyekto kahit hindi pa nabubuo. Kahit hindi pa napirmahan ang General Appropriations Act, tiwalang-tiwala sila na makuha ang kontrata. In other words, ganito talaga po ang ugali ng mga kawatan na kontraktor. Sumusugal, nagbibigay ng pera. So marami sila, hindi lang isang kontraktor. So 375 million lahat. So in other words, establisado na ang katotohanan na yung pera na kuha ni Bong Revilla sa purpose ng kaso lamang. Hindi pa natin sinasabi na totoo ito kasi pwede pang kontrahin ni Bong Revilla. Pero sabihin natin na totoo para lang tingnan natin kung makapagpensa pa si Bong o hindi. Itong pera ay nanggaling sa pribadong tao, hindi sa gobyerno. So dito mo na ngayon makikita ang pagkakabubo ni Remulla. Ang tanong, bakit malversation ang kinaso mo? Pera naman ng ibang tao, hindi pera ng pamahalaan. Diyan pa lang tapos na. Automatic na piyansado na si Bong Revilla. Buti nga hindi dinismiss ng Sandigan Bayan eh. Kung ako yung justice ng Sandigan Bayan, dismiss ko yun eh. Bakit? Walang yung elemento ng pera. Isa kay pinaka-importanting elemento kasi ng criminal malversation. Kailangan ma-establish mo, ang akusasyon mo lang. Kahit hindi pa natin patunayan, basta ang akusasyon mo, sabihin mo lang na pera ng pamahalaan yan. Ay sige, pagbigyan kita, basta magpresenta ka ng ebidensya. Pero dito, sinabi na nga, binigay advance contract. Ibig sabihin nun, mayroon sinasabi advance payment. Tapos, halimbawa, advance payment. Binigyan si Bong Revilla ng pera, advance, patayin mo si Sara Duterte ha. Pero ito, advance muna. Ibig mo sabihin, pwede mo kasuhan ng murder si Bong Revilla kung hindi lang namatay si Sara? Di ba? Advanced plotting to kill. Hindi naman, wala namang parusa ang magplano na pumatay. Walang parusa na ganun. So, advance, pwede mo sabihin, kasuhan mo siya ng murder? Halimbawa, ganun ang nangyari. Ito, hindi pa po nagbibiding sila ni Bryce Hernandez ay may binigay na pera kay Bong Revilla. Kung ikaw si Bryce Hernandez, payag ka ba ganun? Ikaw wala, tapos kayo maggagawa ng katarantaduhan? Establisado sa testimonya ng mga testigo at sa mga dokumento na walang papel, walang ginawa si Revilla sa pagbibiding ng mga proyekto dyan para sa Pandi, Bulacan. Paano nangyari na masama si Bong Revilla dyan sa malversation? Una pa lang ang pagkabubo nyo, ginawa nyo. Dapat bribery na lang kinaso nyo eh.
Yan po ang bribery, kagaya kay Marcolita. Pero kay Marcolita walang proyekto, ito may proyekto. So pag bribery yan, ang kulong dyan sa ilalim ng bribery ay less than nasa 6 months, 6 years lang. Hindi pa mag-abot 6 years. So ibig sabihin, wala po kasing uri ang bribery. Iisang uri lang yan, mapalaki man, mapaliit ang iyong binigay na pera. Ang dalawang uri lang ng bribery, kung binigay na may connection direkta sa kontrata. Pero kung walang connection sa kontrata direkta, ang tawag dyan indirect bribery. Indirect kasi hindi direkta eh. Ang rekta, yun yung, papanulunin kita. Ito, bidding bukas, bigyan mo ko ng pera. Yan ang mga rekta. Pero ito, months pa ang bibilangin. Hindi pa nga alam kung pipirmahan ni Bongbong Marcos ang proyekto o hindi. Magiging totoo lang yan kung mapirmahan ni Bongbong Marcos ang proyekto. So, binigay ang pera, hindi pa napirmahan ni Bongbong Marcos. Can you now say that Bong Revilla is included in the crime of malversation? At wala pa silang pinakitang nexus o connection sa gitna ng perang natanggap ni Bong Revilla ng 375 million at yung proyekto na pinabiding kay Sims Construction. Paano mo sabihin na may connection yung kontrata? 92.8 million lang ang kontrata. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin na nanggaling sa 92.8 million ang binigay na 375 million. Yan ang problema natin sa gobyerno natin. Nilalagyan na ng mga tao ng mga bubo na magnanakaw pa. Yan ang problema. So ngayon, pinapalabas ni Boying Remulla na yung tatlo kasing justice dyan eh. Yung dalawang justice, pumirma na pagpapiansahin si Bong Revilla. Yung isa, nagkukunwari lang, hindi pumirma. Si Justice Miranda. Pautot pa to si Justice Miranda eh. Ang hinahabol mo lang dyan eh, para ipapalit ka sa Supreme Court, magre-retiro si Chief Justice Gismundo. Di ba? Naghabol sa ito sila si Miranda rin ata yun pumirma sa warrant of arrest ni Marcolita eh. Walang kaso si Marcolita, pinirmahan yung kaso. Isa na naman kabubuhan yan. Ganito po ka-bright ang ating mga nalagay sa pwesto. Paano naging malversation? Wala yung elemento ng pera na galing sa gobyerno. Diyan pa lang po. Ngayon, basahin natin po yung motion for partial reconsideration na ginawa nila ni Remulla. Tingnan natin kung naaangkop pa yun. Asan ba yung motion nila? Basahin natin yung kanilang motion. Actually, motion for partial reconsideration, mali-mali rin eh. So kaya dito sa Pilipinas, maraming nakukulong na hindi alam kung bakit nakulong sila. So iyan ang sinasabi na maraming mga inosente na nagdudurusa sa loob ng kulungan. Sang-ayon yan sa kanta ng the greatest Isabella singer na si Freddy Aguilar. Sa kanyang kanta na katarungan. Sabi niya, bakit may taong nakukulong? Kahit sabi niya, walang kasalanan. So, ito po ang example na ipapakita ko sa inyo na lecture na nangyayari po talaga yung kakasuhan ka at kulang sa ebidensya pero nakakasuhan ka pa rin. Ito si Miranda, pasikat-sikat pa, kunwari nag-deny siya. Na marami namang mga Pilipino, mga bugok, malakas pa magkomento, mga bobo. Lalo na si Insurrecto, abogado pero bobo, di ba? Si Bad, ganoon din, abogado pero bobo. Mga batang Manila to, mga hindi naman abogado, engineer kagaya ko, pero sumasakay sa kabubuhan. Dapat mag-practice lang naman kayo na mag-analisa.
Ang problema sa inyo, tira lang kayo ng tira. Marami pa namang naniniwala sa inyong kabubuhan. Yan ang problema ko. Oo. Ito kasi ang mga klase ng tao na bababaw. Ang nakikita lang, pag tiningnan mo ang gubat, ang nakikita lang yung mga puno. Hindi na nakikita kung ano makikita mo sa loob ng gubat. Yan ang mga klase ng tao. Those who only saw the trees are people. O ito, ipakita ko sa inyo ngayon ang motion ng grupo ni Remulla. Ito ang tao nakakita ng ano lang, gubat lang nakita niya, nakikita ang mga puno, bawat isang puno sa loob ng gubat. Kaya ito. Pakita ko motion for partial reconsideration nila. Ito po. Ang mabigat dito, inakusahan niya na tumanggap ng pera yung dalawa na pumayag magpakapensa si Bong Revilla. Yun ang masakit dyan. Pero nagkibit balikat lang yung dalawa. Sinagot sila na naintindihan nila si Remulla. Anong ibig sabihin nung naintindihan? Naintindihan na nabubo. Pamigan mo na lang. Yan ang nakikita ko dyan. Kasi matatalino itong mga justice na to eh. So, anong katwiran nila ni Remulla? Umuulan pa, di ba? Dalawang pahina lang ito yung pinakita nila. Hindi na, ang problema sa transparency, dapat pinapakita nila sa tao, sa website, ang mga akusasyon nila. Kasi nanghula lang tayo kung anong kinaso nila kay Bong Revilla. Oh. Wala yung argumento nila. Wala, kulang eh. In view of the foregoing, wala akong nakita eh. Dalawang pahina lang. Ang pangalawang ano nila in view of the foregoing, certifying and approving the payment, thereby enabling the accused to malverse. Tandaan ninyo, hindi naman 76 million wala kayong ebidensya na may partisipasyon si Bong Revilla sa 76,916,000. Ang kanya lang ay yung 375 million. Ang nangyari kay Bong Revilla, parang pumatay ng tao ang kinaso sa kanya rape. Yan. Yan ang nangyari kay Bong Revilla. Ang kaso niya po ni Bong Revilla ay indirect bribery. Bakit kinasuhan malversation? Eh siyempre, kung ang kinaso niyo indirect bribery, ayaw nila yun. Bakit? Kahit malaki ang sinuhol, ang kulong ay less than 6 years pa rin. Yan ang problema nila. Oh, tapos kung gawin nila malversation, ang theory kasi nila ganito. Papasok din sa malversation, advance ka lang. So, ibig sabihin, advance malversation ang nangyari. So, may krimen ba na advance malversation? Advance robbery? O, mang-hold up ako sa iyo, attorney. Hold up ito. Paano ito? 20 mil lang ang pera ko. 20 mil mo na, bukas 100. Babalik ako. Putang na, parang gano'n eh. Partial hold up eh. Installment, hold up by installment. Kaya nga walang kidnapper no na kidnap for ransom, walang nangingidnap ng Bombay. Kasi babayaran na arawan. Parang ganito yung kabubuhan nila eh. So, nakikwento lang ko dyan, ito po, tinatawanan lamang natin, pero itong katotohanan, bobo talaga si Remulla. Bobo talaga. I-discuss ko pa, doktor ko pa ano pang isang kabubuhan ni Bong Revilla ni Remulla. Kalain mo kasuhan niya ng plunder yung mag-ina na si Leandro Legarda Leveste at saka si Loren Legarda. Ang kanyang pundasyon ng kanyang kwento ay ganito. May ginawa daw kasalanang plunder si Loren Legarda kasama pa si Alfonso Cusi na siyang secretary noon ng Department of Energy. At kasama si Legarda, yung batang congressman. Ang kaso raw ay ganito. Kumuha ng prangkesa yung batang Leveste para sa solar para sa Bayan Corporation. At para makakuha ng prangkesa, alam mo naman ang prangkesa kasi pag kumuha ka ng prangkesa,
kailangan aprubahan ng buong Kongreso, aprubahan ng buong Senado, aprubahan ng buong House of Representatives. In other words, kailangan ang boto ng lahat. Hindi yan makukuha ko si Loren na boboto. So gusto palabasin ni Boying Rimulya, nakialam si Loren para magkaroon ng prangkisa si anak niya na si Ligarda Libeste, at na makakuha ng prangkisa ay ibinenta ang prangkisa. Yan ang akusasyon. Ito po ay produkto ng isang tao hindi man muna nag-usisa kung ano ba talaga ang nangyari. Boying, ano ba talaga nangyari? Ito naman ang totoong kwento. Ibigay ko lang sa inyo yung totoong kwento kasi mali para sabihin ni Rimulya na tinulungan ni Loren Ligarda para magkaprangkisa ang anak niya. At ito naman si Atienza nagkwento na lumapit daw sa kanya si Loren Ligarda bigay ng 10 million kapalit na pagtulong para sa prangkisa. Parang sinasabi nila ang prangkisa ay mabibigay kung si Loren Ligarda lamang at saka si Atienza ang mag-aproba. Kailangan ng boto ng lahat. Ilan ba? 300 plus ang congressman. Tapos senador, 24. Kailangan ba yun? Ibig sabihin, lahat ng mga congressman, lahat ng mga senador J na nag-aproba sa prangkisa ay suspect, binigyan ng pera. Para magkaroon naman ng prangkisa si Ligarda Libeste. Ano ba yung prangkisa na hiningi niya? Totoo naman na nanghingi siya ng prangkisa. Ang prangkisa hiningi siya ay payagan siya magtayo ng maliit na mga power plant. Ano yung maliit? Ang tawag niya microgrid. Kada bayan, magtatayo siya ng prangkisa na tudag 2 megawatt. Para naman maniwala ang mga congressmen at mga senador na kaya ni Ligarda Libeste, ay nagpatayo pa siya ng maliit na power plant doon sa Paluan, Occidental, Mindoro. Aklain mo habang hinihiring sa Kongreso ang kanyang ina-apply na prangkisa, araw-araw libre ng kuryente mga taga-Paluan, Mindoro Occidental. Yun, nagaling sa planta na ginawa ni Libeste. So nang naaprubahan na ngayon ang planta ni Libeste, ay mag-umpisa na siya negosyo. Marami na siyang sumali sa kanya ng mga mayaman din may pera na ipunin pera nila para makapagpatayo ng mga maliliit na planta. Kung nagawa niya na wala pa siyang prangkisa para pang sample lang, para pang halimbawa lang, ay kaya ba niya gawin sa iba? Nito na ngayon na may prangkisa na siya. Ito po ang naging problema. Na may prangkisa na siya, kasama sa batas ng prangkisa ay inutos ng Kongreso. Kailangan magsagawa ng tinatawag na implementing rules and regulation ang Department of Energy. Ano ba yung implementing rules and regulation? Yan yung pamantayan kung ano ang susundan ni Libeste para mapatakbo yung prangkisa. Tapos nakalagay din sa batas na yan, kapag hindi tumakbo ng 2 taon na sunod-sunod, automatic sa ilalim ng batas na revoke na ang prangkisa. Yan ang 2 importanteng probeso na aking binabanggit dito ngayon. Ngayon ito nangyari. Nung mag-umpisa na siya, nag-prepare na, inaantay niya sa loob ng 2 taon, hindi man lang hindi inilabas ang implementing rules and regulation. Kung hindi ilabas, hindi siya makapag-umpisa. Bawal, hindi siya makakuha ng mayor's permit. Hindi siya makakuha ng building permit sa bawat bayan na patayuan niya ng planta. Paano ganyan? Di nag-antay siya habang antay, hanggang ngayon antay. So automatic, dumating na po yung 2021. July 2021, automatic na, out na, cancel na ang kontrata. Walang kinita kahit piso si Libeste. Sa kabila ng lahat, ang katotohanan na lugi siya sa mga kapital niya. Ang kapital niya sa pagpagawa ng planta doon sa Paluan, Mindoro Occidental. Milyones yun. Biro mo, 2 megawatt yun. Tapos, iba pang kapital ng pang-office procedures nila. So ngayon, ano na ngayon ang solar para sa bayan? Parang isang opisina na lang na walang magagawa. Meantime, mayroong hiwalay na power plant si Libeste
na ginawa niya, Jay, noong 2015 niya sinimulan. Tapos, nung bumaba ang presyo ng solar panels, tumigil siya sa pag-aaral sa Yale University sa Amerika. Bumalik siya sa Batangas. At kinuha ngayon ang binigay ng tatay niya na mana sa kanya na 200 million, pati na yung lupa na 160 hectares doon sa Calatagan, Batangas. Mautak ito yung batang ito eh. Ito yung promil kid eh, nung araw eh. Bata, ito yung S26 baby ni Lauren Legarda. So, galing sa pera na yan, bumili siya ng maraming mga solar panels at dilatagan niya ng solar panels ang lupa niya, 160 hectares. Kinargahan niya, nilagyan niya ng battery, ang battery ginamit niya yung mga Tesla batteries. Kay Elon Musk kasi masyado siyang ina-idolas niya si Elon Musk. Kaya ang battery na produkto ni Elon Musk ang ginamit niya. Tapos kinabitan ng inverter at pinalabas, ang lumabas po ay 63.3 megawatt. Ngayon, 2016, 2017, tumakbo yan. Hanggang ngayon. Ngayon, meantime, habang inaantay pa niya yung solar para sa bayan, tuloy-tuloy ang operation ng Solar Philippines New Energy Corporation, SPNEC. Tumakbo na tumakbo ito at saka pinasok pa niya si tinatawag na Philippine Stock Exchange. Ginawa niya dito initial public offering. Kasi pag ipasok mo dyan, mag-advertise ka yung pangalan ng kumpanya mo, maraming naglalaro sa stock exchange. Pwede ngayon mag-invest sa iyo ang mga players. May nag-invest sa kanya, billion-billion. Ang nag-invest sa kanya, billion-billion, nakuha niyang pera. Pinagbibili niya ng mga lupa doon sa Peñaranda, Nueva Ecija. Mas malaki niya. At saka plano niya, bininyagan niya yun ng pangalang Terra Solar Philippines. Tapos, mag-uumpisa na yun. Ang mga salupang nakakasana. Hanggat sa nagkaroon ng interest, ang Meralco sa kumpanya na ginamit na MGen. Ang ibig sabihin ni MGen, Meralco Generators. Binili ng MGen sa halagang 34 billion ang planta ni Lebeste. Ganon siya kagaling. Binili ng 34 billion. Kaya siya pong pinakamayamang congressman sa Pilipinas sa ngayon at alam natin ang pera niya ay hindi galing sa nakaw, galing sa kanyang talino. Yan. So ngayon, nabili niya na yun, akala gumawa ng kwento ito si Remulla na yung pera ni Lebeste, kumita daw ng 10 billion si Lebeste sa kanyang prangkisa. Hindi nga nagamit kahit isang beses yung prangkisa. Paano siya kumita ron? So, here we have na mayroon tayong ombudsman na hindi alam. Ultimo yung pangyayari, hindi niya alam. Bagay, nabubo na nga siya doon sa kaso laban kay Bong Revilla. Na imbes na ikaso niya ay indirect bribery, kinasuhan niya ng malversation. Saan tayo pupunta nito? Ang problema lang, yung mga bubo nating opisyal sa bayan, attorney, magaling naman sa pagnanakaw. Yan ang pinaka-problema ko sa lahat. Grabe, ito na lang, idugtong na lang natin. Total, maaga pa naman. May apat sa 18 Marines. May 4 doon na bumaliktad. Sino kayo nang pabaliktad? Hindi ko muna i-discuss pag-usapan natin. Tapos kung bumaliktad sila, saan kwento kayo maniwala? Yung naunang kwento o yung pangalawang kwento? Ganito po yun. Sa mata po sa batas ng ebidensya, it is easy, napakadali po kumuha ng kabaliktarang kwento. Mas madali lang at mahirap bumuo ng kwento kung umpisa pa lang. Yan ay kung hindi totoo, hindi mabuo yung topic na yun. So, sa gitna ng dalawang kwento na nagkakalaban-laban, maniwala ka dun sa unang kwento. So, anong resulta kayo? Hindi ko lang mani-discuss yun ng todo. Anong nangyari? Ang 3 sa 4 na bumaliktad na Marines
ay kasama sa 8 Marines na ginamit na ebidensya laban kay Romualdez. So, sino nagkabenepisyo? Si Romualdez. Number 1. Sino pa nakabenepisyo? Si Trillanes. Kaya inutusan ni Trillanes ang kanyang abogado na tanggalin ang kaso laban sa 3 Marines. Natandaan nyo ba yon, Jay? Nakuha nyo ba yon? Siguro mga 2 months from now, nakalipas na. May mga text message na lumabas na kinakausap ni Trillanes ang mga Marines na bibigyan ng pera kapalit ng pagbaliktad. Yun na yun. Ito na yung resulta na yun. In other words, sino na benepisyohan? Si BBM na benepisyohan. Si Romualdez na benepisyohan. Si Trillanes na benepisyohan. Meron po tayong doktrina sa ebidensya, attorney. Ang doktrina natin sa ebidensya na kung sino ang nakakuha ng benepisyo sa isang krimen ay siya ang may utak sa krimen. Yan ang ating doktrina. Halimbawa, yung cheque ay falsifikado, pinalabas na babayarin, nakasingil. Ang nagpalsipika ng cheque, iyon yung may utak niyan. Ganun na kasimple, nabayaran. Ngayon, hindi malaman kung sino gumawa ng katarataduhan na nagmali-mali ang date. Iniba yung date, hindi totoong date. Ngayon, in the absence of evidence to prove who is liable, ay alamin mo kung sino nagkabenepisyo, sino ang kumuha, sino ang kumita. Yan, ang doktrina niya. Sino ang kumita? Yan. Sino ngayon ang kumita? Si Romualdez kumita. Pero ang problema, may sitwasyon tayo na hindi lang si Romualdez. Kasama si Bongbong Marcos. Kasama si Trillanes. Anong ibig sabihin yan? Ang doktrina naman niya na magkaparihong pakpak na kung sa English tawagin mo, birds of the same feather flock together. Bye-bye. So sila yan. Ibig sabihin, isa yan sa ebidensya na si Trillanes ay traidor sa bayan. Pasikreto siya, kumakampi siya kay Romualdez, kumakampi siya kay Marcos. Ganun lamang po yan. So hanggang dyan na muna ang ating vlog sa ngayon. Batiin ko lang muna yung mga huling pumasok. Si Sheila May Casono. Ang 4 na ex pa rin, bumaliktad si Marin Romualdez sa likod. Malamang si Romualdez sa likod. Ibig sabihin po, extended opinion. Extended opinion. Ibig sabihin, drama lamang ang kaso laban kay Romualdez. Drama, bakit hindi mabanggit ni Bong Revilla, Bong Marcos sa kanyang zona? Ibig sabihin, drama lang yun. Tapos sabi naman ni Romel Bengson, rehas o recant plus manita, kaya inatras na ni Trililing ang kaso. Alam din siya. Naimbagarabihin ka na kayo amin. Okay, si Aquilin Lee Malyari, ninakawan na tayo ng taong bayan, ginagago pa. Yun nga nang masakit sa atin, na nakawan na tayo, ginagago pa tayo. Kaya sa mga kabalin ko, mayap abengi na lang. Lucy, like Dan, good evening. Okay, Rico Dalangpan, Rico Lito, maayong gabi, sir. Suko, Trampita, tinitira na naman. Vlog, tinitira kasi kanina, tinitira talaga. Puro kabubo, sabi naman ni Jose Fermin. Sabi ni Fermin, galit ito sa akin, sabi, puro kabubo, bakit ka na-disbar kung may alam ka? May kinalaman pa yung disbarbin ko sa aking talino. Tudula sila mayong gabi. Nelson Laher, si Remulla, siya ang nasusunod sa lahat. Puro kagaguhan. Ganun na nangyari. Zapata live. Fernando Zapata Jr. Watching from Bataan. Yerel Bid Edwinas, good evening. Sila pa si Pintipo. Hello. Easy. Okay. Tapos si Mango, I love the way you lay out your arguments. I hope more college kids watch how you construct your thoughts. Ang dali siguro gumawa ng papers. Merjan Destresa, dati kong kliyente ito
na kinukuha na yung bahay niya, na ipaalaman ka lang mo, pinanalo ko pa, attorney, na ibalik na bahay sa kanya. Dario Arellano, good evening, attorney. Percy Cruda, not bailable ba ang case? Not bailable pero nakapag-bail. Hanggang dyan na muna tayo. Magandang gabi po. Abangan na lang mamaya ang ating kasunod na tira para sa bayan. At tandaan niyo po, walang api kung walang magpapaapi. Akin lamang po ulitin ang binabanggit ng aking idolo na sa pagkanta. Tingin ko he is the greatest Ilocano singer, si Freddie Aguilar. Sabi niya, walang magwawagi kung umukanan. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang hindi nagwawagi ay hihigan, ay umaayaw. Ganun lang po yan. Kaya laban lang. Sinoncup. Sinon Copy Enterprises pala. Talino ng Marcos at mga kaalyado. Katalinuhan. Hindi po yung katalinuhan ng mga Ilocano ha. Katalinuhan yan ng mga magnanakaw. Kaya walang kinalaman ang Ilocano kung magnakaw man si BBM. Ang problema ko lang, matatanong ko, sinong Ilocano ba dyan ang nakatanggap ng pera galing kay sa pagnanakaw ni BBM at saka ni Marcos Sr.? Tataka ka naman, naging loyalista kayo sa kanila dahil Ilocano sila. Pero katotohanan, hindi naman Ilocano si Marcos Sr. Ano ba siya? Ang totoong pangalan niya po, apelido na Chua. Ang tatay na Chinese. Anak siya sa nanay naman ni na pinabuntis ng Chua. Okay? Ganun lang ang kwento. So si BBM naman, hindi ko alam kung totoong BBM yan o kung faking BBM kasi maraming kwento na patay na daw yung totoong Bongbong Marcos. Kaya siguro, alam nyo naman na ang mukha ni Sandro Marcos ay hindi kamukha ni BBM. Bakit kaya? Bakit kaya? Kamukha dyan namatay na si Bong Daza. Yung pangalawang anak ni BBM ay kamukha si Anton Lagdamio. Bakit kaya? Pangatlong anak niya si Vinny, kamukha ni Romualdez, si Martin Romualdez. Bakit kaya? Sa tingin mo ba nagpagalaw si Lisa sa mga taong ito, mga lalaking ito? Pwede ko sabihin hindi nagpagalaw. Ang tawag po dyan IVF. Yung kinuha lang ang sperm cell sa kanila at nilagay sa tiyan ni Lisa. Kasi suspetsa ko, dahil sa addict siya sa cocaine ko, no? So, ang pagka-addict sa cocaine, nagiging baog si BBM. Kaya, baog-baog bo, BBM. Kaya ganun yan. Magandang gabi po. Sino kape correct? Si BBM lang po. From Bantayan Island na po ako. Okay. Okay, hanggang dyan na lang ha. Magandang gabi po.